Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Kung may sasabihin ako sa iyo, gawin mo lang. Cut the crap or you're dead. Binaba ni Zara ang telepono. At inilagay ni Alex ang kanyang telepono sa kanyang bulsa at tumayo at mabilis na pumunta patungo sa West Sports Field. Ika-9 na kabanata. Sino ang mananalo sa babae? Si Alex ay nagpunta patungo sa West Sports Field. Nakita ni Alex ang 6 na magandang babae na papunta sa kanya. Sabi sa kanya ng pinakamatangkad na babae, "Alex, dumating ka na rin. Bakit ang tagal mo?" Ito ay si Zara Fitzgerald. Ang babaeng tumawag sa kanya. Kumuha si Zara ng $10 at ibinigay kay Alex. "Bumili ka ng 6 na malamig na tubig para sa squad." "Captain, bakit hindi mo sinabi sa phone para binili ko na sa daan?" Sabi ni Alex habang hawak ang $10 sa kamay. "Hoy, bakit ang bad mood mo ngayon? Hindi ito patas. What's wrong, can't you take it anymore?" Dilat na sabi ni Zara. Ang kanyang mga salita ay parang bala ng kanyo na patungo kay Alex. "Hindi, sige, bibili na ako," sabi ni Alex. Pinili ni Alex na bumili ng tubig kaysa makipagtalo kay Zara. Pagbalik ni Alex, dala ang tubig. Ibinigay niya ang $4 na sukli kay Zara. Ang mga babae mula sa cheering team ay kumuha ng tig-1 bote at uminom ng tubig mula dito. "Alex, paypayan mo ako," utos ni Zara kay Alex. Walang magawa si Alex, kaya sinimulan niyang paypayan si Zara. Nakaupo sila malapit sa basketball court at nanunood ng basketball practice na nagsasanay para sa isang laban. Pagkatapos magpahinga ng kalahating oras, pinalakpak ni Zara ang kanyang kamay at tinawag ang cheerleader para ipagpatuloy ang pagsasanay. Umupo si Alex sa grandstand at pinagmamasdan si Zara at ang iba pa sa squad. Ang upuan sa paligid niya ay punong-puno ng mga girls bag at mga kagamitan sa pagsasanay. Narinig ni Alex na may nagsabi, "Hello, bakit hindi ka nakiki-join sa kanila?" Sabi ng babae habang naglakad sa gilid at nakangiting umupo ito sa tabi niya. Sandaling natigilan si Alex. Ang magandang babae ay may mahabang buhok, hugis oval na mukha, natisay na balat at magiliw na ekspresyon. "Hello," sagot rin ni Alex. May sasabihin pa sana si Alex pero may lumapit na isang matangkad na lalaki na naka-jersey at sinabing, "Hi beautiful, bakit mo siya kinakausap? Babysitter lang siya ng cheering squad. Siya ang gumagawa ng lahat ng maruruming gawain. Wala akong ideya, bakit hinayaan siya ni Zara na pasalihin sa squad?" "He's so poor," sabi ng lalaki. Magiliw na tiningnan ng babae si Alex. "Bago ka dumating, ang loser na ito ay pinapaypayan ang mga babae sa cheering squad." Iyon lang ang pakinabang niya. Pinaypayin ng lalaki ang sarili at nagbibigay ng mapanuksong ngiti. Pagkatapos, inabot ng matangkad na lalaki ang kanyang kamay sa dalaga. "Hello, ang pangalan ko nga pala ay Dean Marshall. Ako ang star player sa basketball team. At sinimulan ko na ang aking negosyo. Ito ay gumagana ng maayos. Mga nasa 2 million ang annual income ko. Ano sa tingin mo?" Sumulyap ang dalaga kay Dean na nakalahad ang kamay sa pag-aalinlangan. Tumingin lang ito sa kanya at ngumiti. "Hello, ako si Rachel Connor, kaibigan ni Zara." Binawi ni Dean ang kamay niya, at medyo napahiya. Rachel Connor, napakagandang pangalan. Rachel. Si Zara at ang squad ay nagsasanay, at mahirap mag-usap dito. "Sabay tayong maglibot sa field at magkwentuhan tayo," suggest ni Dean. "Salamat pero hindi na kailangan." Ngumiti ng kaunti si Zara. Galit na galit si Dean, ngunit ayaw niyang sumuko sa isang napakagandang babae. Gusto niyang manatili at ipaglaban ito. Pero biglang, may tumawag sa kanya sa basketball court at tumakbo na siya pabalik sa court. "Ano ang iyong pangalan?" Nilingon ni Rachel ang kanyang ulo at tumingin kay Alex na may banayad na ngiti. "Alex," sagot niya. Nakatuon ang atensyon niya kay Rachel. Wala siyang makitang paghamak o awa sa magagandang mata nito habang nakatingin sa kanya. Pakiramdam ni Alex ay komportable siya sa kanya. Habang nakatingin siya sa mga mata ni Rachel ay nagsimula siyang ngumiti. 2 pang pagtalon at natapos ni Zara at ng cheering squad ang kanilang practice. Tapos naglakad si Zara papunta kina Alex at Rachel. At sinabi, "Bakit mo siya kinakausap?
Napatingin si Zara kay Rachel na medyo nagulat. Hinurot niya si Alex sa balikat saka tinulak siya palayo, para maupo siya sa tabi ng kaibigan. Sa seryosong boses na sabi niya, "Kinuha ko lang siya dahil gusto kong may tumulong sa akin sa pagdadala ng stereo at mga damit. Malalaman mo mula sa kanyang mga damit na siya ay mahirap lamang. I don't care about that, I think medyo mabait naman siya." Nakangiting sabi ni Rachel. Medyo okay, ganap na hindi sumasang-ayon si Zara sa kanyang kaibigan. Binigyan niya ng masamang tingin si Alex at sinabing, "I knew it, pumunta ka lang para kausapin si Rachel dahil sa tingin mo maganda siya. Hindi mo ba alam ang iyong lugar? Binabalaan kita, huwag mong kakausapin o magkwento tungkol sa kanya." Gustong magpaliwanag ni Alex pero hindi niya alam ang sasabihin. Sinimulan ni Alex ngunit naging matalas ang tingin ni Zara. Huminto siya sa kalagitnaan ng pangungusap. Nang makitang tumigil na sa pagsasalita si Alex, tiningnan siya ni Rachel nang walang magawa. Naputol sila nang tumunog ang cellphone ni Zara. Inilabas niya ang phone at tinignan ang numero at bahagyang napasimangot ito. Tumayo siya at umalis para sagutin ang tawag. "Hoy Cindy, huwag ka masyadong ma-stress. Nag-aalala lang ang pamilya mo dahil hindi ka pa nag-aasawa. Okay, kung libre ka, bakit hindi ka pumunta sa amusement park at maglibot sa parke? Subukang mong ihinto ang iyong pag-aalala. Tawagan mo ako kung may kailangan ka." Pagkatapos ay ibinaba ni Zara ang kanyang cellphone, at umupo sa tabi ni Rachel na may malungkot na ekspresyon. "Bakit?" tanong ni Rachel habang inilagay ang kamay sa tuhod ng kaibigan. "It's my cousin Cindy, tumatanda na siya at inuudyukan siya ng pamilya niya na magmadali at magpakasal." Sinulyapan ni Zara si Rachel na may masamang mga mata. Sabi niya, "Napakaganda ng pinsan mo, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagpapakasal," wika ni Rachel. "Ang problema ay kung sino ang magpapakasal sa kanya." "Bakit?" tanong ni Rachel. "Nakita mo na ba ang kanyang larawan?" Habang nagsasalita siya, sumulyap si Rachel kay Alex, at sumenyas. Nagets naman iyon ni Zara. "No way. Hindi tayo pwedeng magpakasal sa loser na katulad niya." Hanggang dito na lang po muna. Sana ay subaybayan po ninyo ang ating istorya. Maraming salamat sa pakikinig. Hinihiling ko po ang inyong suporta sa ating munting channel.